Hello everyone, good morning, good morning. Time check tayo, 6:38 ng umaga. At galing tayong bumili ng pang-almusal dahil ito yung araw na aalis na ako. Magluluto muna ako ng almusal namin ni nanay kasi mamaya-maya pupunta kami ng bayan para mamili naman ng iuwi ko doon papunta sa Manila. Maya-maya hapon pagkatapos kong may pack yung mga gamit ko, yung mga pinamili ko, papunta na kami sa terminal. Sarado pa si ano? Oo. Yan, nandito na naman tayo sa favorite kong lugar. Siyempre dito sa may bandang Palayan at bandang fish pan ng uncle ko. Ayan, bago tayo umalis, kuhanan muna natin ulit ng ng video kasi talagang ito yung mamimiss mo pag pumunta ka rito. Kasi paikot-ikot lang naman ako dito sa lugar nila. Hindi naman ako nakakagawin doon banda kasi wala naman ako masyadong dyan, kakilala na yan naman ako maglakad dyan. So dito lang tayo paikot-ikot at titingnan natin yung palibot ngayon dahil yun nga, mamimiss natin to dahil 2 weeks din naman ako dito. So ito na yung talagang araw-araw na nabubungaran ko. Ito nga palang mula dito hanggang dito sa may tinayuan kasi ng nanay ko, kapatid niya ang may-ari. Wala naman kasi dito yung kapatid niya. Nasa Canada ang buong pamilya at yung lote nga nakatiwangwang lang. Hinayaan niya na magtayo ang nanay ko dito sa lote niya kasi nga merong problema doon sa talagang lote ng nanay ko. Yun yung umuwi ako dito para ayusin. Saka ko na ikukwento yung yung nangyari. So ito muna yung sa uncle ko. Yan, shout out kay Uncle Jojong na nasa Canada. Salamat dahil pinatira niyo yung nanay ko rito sa lupa ninyo. Ayan, mula dito sa dulo. Ayan, dyan. Hanggang dyan ang lupain ng uncle ko. Dati masukal yan. Yan, masukal yan. Pinalinis ni nanay para hindi naman siya magmukhang gubat. Kaya yan, medyo umaliwalas na. Nung unang punta namin dito nung nakaraan, siguro December, yan talaga masukal pa yan. Ngayon makikita mo na yan, malinis na. Ayan na lang yung mga natitira, yung mga kawayan na yan. So mula dyan, napakahaba na itong lote na to. Tingnan nyo ha, mula doon hanggang dyan. Itong kinatatayuan ko doon sa isang uncle ko naman. Ito lang bali yung sa uncle ko. Yung pahaba na yan. Super haba. Ayan. Hanggang dyan. Ayan, malinis na. Mangilan-ngilan na lang yung mga nakatayong mga punong kahoy. Ayan. Ayan ang lawak ng winawalis ng nanay ko araw-araw. Ayan Ayan. Dati ito, sobrang sukal. Nung hindi pa nakatayo daw yung nanay ko dito, sobrang sukal. Parang gubat talaga. Ngayon, talagang makikita mo na. Yan, makita mo na yung kapitbahay na yan. At yun yung tinayuan ng nanay ko doon. Ayan, napakahabang yung siguro nasa kasi katulad nung lupa ni nanay doon sa kabila. Ayan, sabi ko nga, pera ang kailangan mo dito pagka pera lang ang kailangan mo. Pag sa itong lote, kahit mansion pa yung ipatayo mo dyan. Ayan, yun ang malawak na lupain ng uncle ko. At yun sa nanay ko, ito. Yan, daan tayo dito sa likod. Hanggang dyan. Hanggang dito sa may bakod na to. Yan ang lapad niya. Hanggang doon. Ito yung likod ng bahay ni nanay. Ayan, basta yung may na yan. May mga bakod-bakod na yan. Yan ang boundary yata yan. So hanggang dito.
Ayan. Ano, JR? Nakapanguha ka na? Ang mga natatatway, sunod ko lang ito. Itong Merkulis na ito, di kasi ni mama ka no? Ano? Di kasi ni mama sa eskwela. Di pagpawitan nyo? Tol! Di awan ipawit mo karod? Awan mana, diyak ka nakakatang sibuyas. Ah. Diyak ka nakaka-alak-aba. Diyan, mangga, talo mo. So, ayan. Hanggang doon. Sa bungad na yan. Ayan. Sama tayo doon. Magpapakain sila ng isda. Itong pusa na to, pag pumupunta yung uncle ko doon, sumasama. Tingnan natin yung mga tilapia. Imbagamkin mamam nga rod. Di pa kalmang yun, baka na. Ay, hindi pala kalman. Diba diyak na, puti nga nagala. Oo na, or-orayon, da ka nga rod, hindi kalman katawang kamot. Ito na nga natin. Ay, ang dami pang kuhol nakakalat. O, sa sobrang dami, hindi na ano. O yan, nagpapakain na sila. Tingnan nga natin. O yan. Kaso ang labo ng tubig, di makita. Dapat pa naglalag. Sino Oh. gusto ko yung maruwarang na dito. Oo nga, o, ang dami sayang. Yan, ganyan siya magpakain. Feeds, yung pagkain nila. Ay, ang dami. Pero maliliit pa, no? Hindi ko nakalito. Na yung tilak ka ako ng kalboy. Mm. Danagalan eh. Sayang. Oh, ang dami. Ayan, oh. Oh. Ikapela umayak dito. Oh, yan, oh. Yan, babas. Limot dumakay, JR. Yung malalaki nakukuha na. Nala, daman di namin pang maluto. Haang kasi, kaya sa Manila, hanga kas dyan. Dito na duma, siyempre kaklapa mo. Pagka hinayaan siguro, pag hindi kinukuhanan, ganun. Inaagad yata eh. Ayan, oh, ang lalaki, oh. Oh. Ayan, oh. Dami, oh. Ang bilis nilang ubusin eh. Ah, bunti karabasan ni. Sige. Adapay busin nga. Nakakuha si Uncle Boyet kahapon yan. Ng black. Ah, dami. Handa nga tapay ko dito. Sinakawan dito, JR. Ay, JR. Dito isang luti patinggana dito. Dito kawayan. Mayong. Ay, sa balit atin ko dito. Dito dahil balong mo, tantay ka. Ay, kung nakinukwada, pa'y mayat kumagbalay sa disang patin. Yan, nakakain na sila, oh. Ayan. Mayat kumapagbalay ang JR ni. Ikas niya. Ayan na nga, biyahe na tayo papunta ng bayan para mamili naman ng ipampapasalubong natin pauwi ng Manila. And syempre nakasakay kami dito sa, ano ba tawag nila dito? Kolong-kolong kasi ang tawag nila dito eh. First time ko bumiyahe na ganito yung sasakyan. At enjoy naman ako dahil kitang-kita mo yung mga magagandang view. Muha na kayo, di naman yan masisira. Ito, Irap nyo lang. malimutan. Malukas to. Kinse na. Oh, ang mga yes lang tanda. Sige nga lang. Takto, jabari ayo. Piyasa nga kasi.
Ah, 200 ang kilo. Well, 220 ko mamadam. May imas prito ayan. Uray lao kang kamatis, mana. Tapos na tayo mamili at pauwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, syempre dadaan muna tayo ng kainan dahil patanghali na kailangan kumain muna tayo bago umuwi doon sa bahay para dire-diretso na yung pag-iimpake mamaya. At habang papauwi tayo, biglang umambon at wala kami masisilungan kaya dire-diretso pa rin yung biyahe namin. At ayan na nga yung mga pinamili namin, medyo marami-ramihan dahil yung mga kapatid ko kailangan bigyan pa rin. Yung nagdadrive pala, siya yung may-ari nitong itong sinasakyan namin. Pinsan ko din yan. A few moments later. Ayan, dito na tayo sa bus. Nakasakay na tayo. Time check tayo, alas 3 ng hapon. Nakasakay na ako ng bus. Hinatid ako ng nanay ko at ng uncle ko. And ilang oras na naman tong biyahe na to. Medyo mahaba-habang biyahe to. Siguro mga madaling araw na ako makakarating ng Manila. At dediretso nga pala ako sa Quezon City sa bahay ng nanay ko para doon ako magpahinga ng kaunti bago ako pumunta ng Laguna. Yan, habang biyahe tayo, enjoyin muna natin yung mga madadaanan nating view dyan. Siyempre, napakaganda ng mga palayan dyan na madadaanan. At kung ano-ano pa, tingnan nyo naman, kung gaano kaganda dito sa amin sa Isabela. Good morning! Alas 4 ng umaga ng madaling araw. Nakarating na rin tayo dito sa terminal ng Florida, dito sa Manila. Napakahabang biyahe. Ang sakit sa tuhod. Inaantay ko lang yung sundo ko kasi napakabigat ng mga karga ko. Ayan. Sobrang bigat. Ako'y antok na at hindi naman ako nakatulog sa biyahe. At thank you din thank you Lord dahil nakarating tayo na safe. Kaya lang sundo ko wala pa.